Nagbigay ng matinding babala si Trump sa mga lider na subukan ng Estados Unidos sa iba't ibang larangan ng sabay-sabay. Ngayong Huwebes, ika-21 ng Mayo, 2026, habang sinusubukan ng China, Iran, Cuba at Russia na gawing lakas ang kanilang pananakot laban sa Estados Unidos. Sinusubukan ni Xi Jinping gamitin ang Boeing, mga chips at Taiwan bilang baraha sa negosasyon. Nagbabantang ulitin ng rehimen ng Iran ang asimetrikong pag-atake gamit ang drone at mga kaalyado. Nabahala ang Cuba sa kilos laban kay Raul Castro, binanggit ang paglaban habang sinusubukan ng Havana na magpanggap na biktima kahit matagal nang pinipigil ang sarili nilang mamamayan. Tsingin ni Trump, bahagi ito ng isang laro. Ang mga rehimeng diktatorial at mga gobyernong sanay manghamon sa Estados Unidos ay ngayon nararamdaman na dumating na ang kanilang singil. At ang tanong ay, handa ba talagang mga leader na ito na harapin si Trump o nag-iingay lang sila dahil alam nilang bumalik na ang Washington sa paniningil? Si Trump ba ay basta na lang tumutugon sa mga pang-uudyok o naghahanda siya ng mas malaking tugon laban sa China, Iran, Cuba at Rusya? Mapipigil ba ng babala ni Trump ang mga banta o ilalantad kung sino ang handang magbayad ng presyo ng laban? Ikukuwento ko lahat ng yan, pero siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para updated ka sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamahayag mula kay Milson Alves. Nagsisimula na ang reaksyon sa China. Ginagamit ni Xi Jinping ang negosyo, Boeing, Nvidia chips at access sa Beijing para pilitin ang Estados Unidos tungkol sa Taiwan. Itinuturing ni Trump itong direktang pang-uudyok. Para sa kanya, hindi dapat gawing baraha sa negosasyon ng Beijing ang Taiwan dahil mas lalong pinapalakas ng China ang presyon kapag nararamdaman nilang mahina ang kalaban. Si Elbridge Colby, ang pangalawa sa Departamento ng Depensa, ay naging target ng bangayang ito. Hinahadlangan o nililimitahan ng China ang mga pakikipag-usap sa kanya dahil alam nilang matindi ang kanyang paninindigan laban sa pagpapalawak ng China sa Indo-Pasipiko. Ginawang babala ni Trump ang kaso na walang leader na magsasabi sa Estados Unidos kung sino ang maari o hindi maari magtanggol sa mga interes nito. Ipinapakita ng sitwasyon ng Taiwan kung bakit hindi pwedeng umatras si Trump. Nagsasagawa ang isla ng ehersisyong militar gamit ang mga tangking Abrams, mga pagsasanay laban sa paglusob mula sa dagat, depensa sa mga lungsod at paggalaw ng tropa sa tulay at baybayin. Naghahanda ang Taiwan dahil alam nitong pinagmamasdan ng China ang bawat senyales ng pag-aatubili. Lumilitaw din ang Iran bilang isa pang sentro ng babala. Nagbabanta ang rehimen na ulitin ang mga taktikang asimetriko kapag muling ipagpatuloy ng Estados Unidos ang pressure militar. Sumusugal ang Tehran sa paggamit ng FPV at Shahed drone, milisya sa Iraq, Hezbollah, Houthis at kaalyadong grupo para atakehin ang interes ng Amerika at Israel nang hindi humaharap sa isang tuwirang digmaan. Ipinapakita ng pagpiling ito ang limitasyon ng Iran na hindi nagsasalita bilang isang kumpiyansang makapangyarihan ang rehimen. Nagsasalita ang gobyerno na alam nitong di kayang tapatan ng Estados Unidos. Ginagamit ni Trump ito para baliktarin ang lohika. Gumagamit ang Tehran ng milisya, murang drone at dituwirang atake dahil alam nilang delikado para sa rehimen ang tradisyonal na digmaan. Ang industriya ng drone ng Iran ay naging sentrong bahagi rin ng pag-aalala, ang mga linya ng paggawa sa Tehran. Ipinapakita ng kooperasyon sa Rusya, paggamit ng Dagat Caspian at mga aral mula sa digmaan sa Ukraine na pinagdugtong ng mga kaaway ng Estados Unidos ang kanilang teknolohiya. Ang Rusya, Tsina, Iran at Hilagang Korea ay bumubuo ng isang blok ng presyon laban sa Washington. Nakikita ni Trump ito bilang magkakaugnay na banta, hindi magkakahiwalay na kaso. Napilitan si Putin lumapit pa kay Xi Jinping dahil ramdam ng Rusya ang bigat ng modelong ito. Para kay Trump, simple ang aral. Kung sino ang may kontrol sa drone, intelihensya, depensang pangimpapawid at mabilis na produksyon, siya ang may kapangyarihang maglapat ng presyon. Kaya ang babala niya ay hindi lang militar, kundi industrial, technological at estratehiko rin. Naging pinakasensitibong punto ang Cuba sa hemispero ng Amerika. Inaakusahan ni Miguel Diaz-Canel ang Washington na naghahanap ng dahilan para sakupin ang isla matapos ang hakbang laban kay Raul Castro, dating leader ng Cuba na 74 anyos. Tinatangkang ipalabas ng diktadura ng Cuba na depensa ang kanilang reaksyon. Pero ayon kay Trump, isa itong lumang rehimen na hiwalay, naghihirap at natatakot dahil ramdam nilang malapit na matapos ang kanilang kawalang parusa.
Ang paratang na may kinalaman sa 300 drones sa Cuba na handang umatake sa Florida ay nagtaas ng alerto sa Washington. Nagkaroon ng debate matapos aminin ng lokal na otoridad na wala silang direktang kumpirmasyon ukol sa panganib. Gayunpaman, lumaki ang pagkabahala sa politika dahil ang Cuba ay nasa 90 milya lang mula sa baybayin ng Amerika. Alam ni Trump na anumang banta na magmumula ron ay hindi maaring gawing biro. Pagkatapos ng mga taon ng panonood sa mga mapanirang rehimen na ginagamit ang maikling distansya bilang pananggalang sa politika, nilinaw ng White House na hindi gagamitin ang Caribbean bilang plataporma ng pananakot sa mga Amerikano. Sinusubukan ng rehimen ng Cuba na sabihin na hindi sila banta, ngunit sa parehong panahon, nagsasalita sila tungkol sa mga milisya, paglaban, soberanya at pakikipaglaban hanggang dulo kung sakaling magkaroon ng interbensyon. Ito ang puntong nagpapagalit kay Trump. Nagrereklamo ang Havana sa pressure ng Amerika pero nagpapatuloy sila sa kapangyarihang nakabatay sa takot, panunupil at propaganda. Ginagamit ang Venezuela bilang modelong kinatatakutan ng Cuba. Alam na ang paraan, imbestigahan ang mga leader, gipitin sa pera, dagdagan ang pag-iisa at bawasan ang puwang para kumilos. Sa Cuba, mas nerbiyoso ang reaksyon dahil alam ng rehimen na pagod na ang mamamayan at ginagamit sila bilang panangga. Lumabas din ang Canada sa krisis na ito dahil ipinagtanggol ni Mark Carney ang ideya ng Canada na mas matatag, mapagkakatiwalaan at malaya sa isang hindi tiyak na mundo. Ipinapakita rin ito ang problema ng mga kaalyado na matagal umasa sa lakas ng Amerika ay gustong magpakitang gilas bilang moral na alternatibo kapag humihingi ng pananagutan ang Washington. Hindi ito tinitingnan ni Trump bilang katapangan kundi oportunismo. Kapag kailangan ng proteksyon, maraming tumitinggin sa Estados Unidos. Tuwing bayaran na, binabanggit nila ang pagiging malaya. Ang sinabi ng Canada ukol sa malinis na enerhiya, tiwala at mga merkado ay nagpapakita ng isa pang babala ni Trump. Gusto ng White House na pigilan ang mga kaalyado na gumamit ng magagandang salita para takasan ang mahirap na realidad ng seguridad. Ang badyet sa depensa ng Amerika ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaibang ito. Habang ang mga kalaban ay nagsasalita tungkol sa paggawa ng higit gamit ang murang mga armas, si Trump ay tumitingin sa isang makinaryang militar na maari lumampas sa $1 trilyon at nauunawaan niyang hindi kakulangan sa pondo ang problema. Para sa kanya, maaring makapinsaalang murang drone, pero di nito mapapalitan ng pandaigdigang pamumuno, hukbong dagat, satellite, aircraft carrier, intelihensya, industriya, at kakayahang tumugon sa iba't ibang rehiyon ng sabay-sabay. Alam ito ng mga leader na nagbabanta kay Trump kaya gumagamit sila ng digmaang asimetriko. Iran ay gumagamit ng mga milisya habang China ay gumagamit ng kalakalan at Taiwan. Gumagamit ang Cuba ng propaganda at takot sa pagsalakay habang ang Rusya ay umaasa sa alyansa sa Beijing at suporta mula sa mapanirang rehimen. Lahat sila ay sumusubok umatake sa gilid. Tumutugon si Trump sa gitna. Ang sinumang hahamon sa mga interes ng Amerika ay sasailalim sa mga sanksyon, mapapailalim sa presyur militar, technological na harang, diplomatikong pag-iisa at mas matibay na suporta sa mga kaalyado. Mas naunawaan ng Israel ito kaysa sa maraming pamahalaang kanluranin. Matagal nang pinaliligiran ng Estados Unidos ng mga grupong gumagamit ng murang rocket, lagusan, drone at hindi direktang atake para pahinain ang mas malakas na militar. Pinagmamasdan din ng Taiwan ang parehong formula sa Indo-Pasipiko. Ang mga bansa sa Gulpo ay nagmamasid din sa Iran na may parehong pag-aalala. Hindi lang ito tungkol sa malalaking digmaan. Layunin nitong pigilan ang maliliit at agresibong rehimen na gawing normal ang tuloy-tuloy na pang-uudyok. Tinapos ni Trump ang ganitong gawain. Hindi dahil sa kawalan ng kontrol ang galit niya, kundi dahil akala ng mga mapanlaban na lider na ang pasensya ay kahinaan. Ngayon, balik sa sentro ng laro ang mabilis na tugon. Ang mga dating matapang na leader ay nag-iingat na ngayon dahil malinaw na ipinakita ng White House na hindi ituturing na diplomasya ang pang-uudyok, panggigipit at pagbabanta. Ako si Milson Alves Global, layunin kong panatilihin kang laging mulat sa katotohanan araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.